Ang isa pang James ay lumitaw sa likod nila na nagsasabing siya ang tunay at ginabayan sila sa isa pang silid, kung saan ang isa pang James ay nagpakita upang sabihin sa kanila na ang kanilang gabay ay isa ring clone. Nagtalo ang mga lalaki kung sino ang tunay at nagpasya si Isaiah na hampasin ang gabay ng isang piraso ng kahoy na pumatay sa slime. Gayunpaman, inamin ng iba pang James na hindi rin siya totoo bago lumitaw ang higit pang mga clone. Sinubukan ng tatlo na tumakas ngunit si Isaiah ay nahuli at itinapon sa hukay. Masaya si James na makita siya ngunit hinampas siya ni Isaiah ng bato sa ulo para kumpirmahin na siya ang totoo. Nagsimula ang isang pagtatalo dahil hindi makapaniwala si James na hindi masabi ni Isaiah kung sino ang kanyang tunay na kaibigan mula sa mga kopya. Naputol ang away nang dumating ang mga babae sa isa pang lagusan. Ngayon ang magkakaibigan ay makakatakas ng magkasama, ngunit sa kanilang paglabas ay isang pinto ang nagsara at muling nahati ang grupo. Agad silang pinalibutan ng 6 na clone kaya't nagtulungan sina Isaiah at James tulad noon at nilabanan ng mga kopya na nagpasabog sa kanila ng paisa-isa. Pagkatapos, pumunta ang 4 na magkakaibigan sa restaurant para pakainin si James. Tinawagan ni Margot ang kanyang ina na si Sarah para tanungin kung may alam ba siya tungkol kay Harold. Sinabihan siya ni Sarah na huwag makipag-usap sa sino man tungkol doon at ibinaba ang tawag. Samantala, nasa basement si Nathan na sinusulatan ng X ang mga larawan sa lumang notebook. Sa sandaling iyon, isa pang clone ang nagdala sa kanya ng misteryosong maleta. Ngunit nang buksan ito ni Nathan ay nakita niyang wala itong laman. Si Nathan na galit ay sinira ang clone ni James. Kinaumagahan, nagising si Nora sa tabi ni Colin at inamin na nakukonsensya siya sa pakikipagtalik sa isang lalaking may asawa. Samantala, nais ni Lucas na gumawa ng espesyal na trick gamit ang motor upang parangalan ang memorya ng kanyang ama, ngunit sa huli, hindi siya nangahas. Pag-uwi niya, iniwan niya ang motor sa garahe at nakakita ng kakaibang laruang mata. Sa kanyang paglabas ay nakita niya si Colin na ibinaba si Nora at hinalikan siya, kaya ni-record niya ang mga ito. Sa paaralan, tinawagan ni Colin si Nathan sa kanyang opisina dahil maraming araw na siyang nagpapahinga. Sinabi sa kanya ni Nathan na matagal nang nawawala ang isang kaibigan niya at sinisisi ang kanyang pag-uugali sa masamang kalagayan sa pag-iisip. Sa kanyang pagbabalik sa silid-aralan, napansin ni Nathan si Lucas na ginagamit ang laruang mata bilang keychain at sinubukan itong kunin, ngunit iniwasan siya ni Lucas at nagmamadaling pumasok sa klase. Makikita sa refleksyon ng vending machine si Harold na kinokontrol si Nathan. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Lucas si Margot sa kanyang bahay at ipinakita sa kanya ang video ng kanilang mga magulang na naghahalikan. Nagalit si Margot kaya ipinakita sa kanya ni Lucas ang lahat ng mga uod na dinala niya mula sa bahay ni Harold. Nang subukan niyang kainin ng isa, pumasok ang uod sa kanyang ilong at halos hindi makahinga, ngunit nagsikap siya hanggang sa malunok niya ito. Nang gabing iyon ang mga uod ay tumakas mula sa tangke at pumasok sa katawan ni Lucas sa bawat magagamit na butas. Kinaumagahan ay bumili si Lucas ng kanyang pang-araw-araw na almusal na burrito ngunit ngayon ay hindi niya matiis ang lasa. Sa halip, kumain siya ng basura mula sa mga basurahan ng restaurant. Sa paaralan, aksidenteng naitulak si Lucas pababa ng hagdan ng 3 lalaki. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi ng walang anumang sakit o sugat. Pagkatapos, sinuntok niya ang kanyang locker at binali pa ang kanyang mga daliri, ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam ng anumang sakit habang gumagaling ang kanyang mga nabaling buto. Napansin ito ni Nathan na pinagmamasdan siya mula sa likod ng isang pinto. Samantala, tumanggi si Allison na pag-usapan ang nangyari sa kagubatan at muling nakipagtalo kay Isaiah tungkol kay Margot. Tumanggi siyang makinig at sa halip ay kinausap si Colin. Sa kanyang pagbabalik ay nakita ni Isaiah na itinutulak ni Lucas ang kanyang motor sa pasilyo. Tinalakay ng grupo ang kakaibang pag-uugali ni Lucas at naalala ni Margot ang mga uod na maaaring ituring na isa pang kakaibang bagay mula sa bahay ni Harold. Naputol ang kanilang pag-uusap nang tawagin ni Colin si Margot sa kanyang opisina. Sinabi pala sa kanya ni Allison ang tungkol sa paggamit ni Isaiah sa kanyang anak para mangopya sa exam kaya ngayon ay sinubukan niya itong pag-alitan. Sinabi ni Margot na nagaya niya ito mula sa kanyang ama at ipinahayag na alam niya ang tungkol sa kanyang pambababae. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng ingay at dumungaw sa bintana upang matuklasan si Lucas sa bubong ng paaralan sakay ng kanyang motor. Gumawa siya ng isang malaking pagtalon at lumapag sa ibabaw ng kotse ni Colin, nawasak ito. Nang subukang pag-alitan siya ni Colin, hiniling sa kanya ni Lucas na huwag nang makikipagkita sa kanyang ina. Nang subukang umalis ni Lucas, sinundan siya ni Margot at napansin niyang na-dislocate ang balikat niya. Gayunpaman,
ibinalik lang ito ni Lucas sa dati. Ngayon ay nakikita na ni Margot ang mga uod na naninirahan sa ilalim ng kanyang balat. Bago umalis ay may binanggit siya tungkol sa Bones of Doom. Pagkatapos, pumunta si Margot kay Nora at sinabi sa kanya ang lahat. Kinilala ni Nora ang Bones of Doom bilang ang lugar kung saan namatay ang kanyang asawa na gumawa ng bike trick. Nagmamadali silang pumunta sa bundok at pinigilan si Lucas bago siya tumalon. Nang sabihin niyang gusto niyang tapusin ang trick na hindi na kumpleto ng kanyang ama, ipinahayag ni Nora na ginawa ng kanyang asawa ang mapanganib na pagtalon na ito kahit alam niya na hindi siya makakaligtas, na nalaman niya dahil natagpuan niya ang kanyang sulat. Hindi niya sinabi kay Lucas dahil ayaw niyang sirain ang imahe ng kanyang ama na mayroon siya. Ang lahat ng labis na damdaming ito ay naging dahilan upang bumaba si Lucas sa motor at isuka ang bawat uod. Habang nagyakap ang mag-ina, nagtipon ang mga uod upang lumikha ng isang malaking halimaw. Pinapunta ni Lucas ang mga babae sa kotse bago sumakay sa kanyang motor para habulin siya ng mga uod. Dumaan siya sa kagubatan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa kalsada, kung saan ang mga babae ay nagmamaneho ng mabilis upang umiwas sa pag-atake habang ang mga uod ay tumalon mula sa tubig. Sa kalaunan, ang grupo ay nakarating sa sawmill at nilock ang pinto, ngunit ang mga uod ay pumasok sa mga bitak. Sinabihan ni Lucas sina Margot at Nora na simulan ang chipper habang siya ay muling sumakay sa motor upang bigyan sila ng oras. Habang hinahabol ng mga uod si Lucas, binuksan ng mga babae ang chipper ngunit huminto ito sa paggana pagkatapos mabigo ang isang piraso ng makinarya. Patakbong bumaba si Nora para ayusin ito para lang itumba siya ng halimaw. Tumakbo si Margot para maabot ang chipper at pinaandar ito sa tamang oras. Hinampas ng halimaw si Lucas na tumalon mula sa kanyang motor bago ito mapunta sa chipper. Ang mga uod ay natamaan rin ng mga talim at sinubukan nilang kalagkarin si Lucas kasama nila, ngunit hindi sila sapat na malakas at pinatay sila ng makina. Pagkatapos, tumakas ang mga kabataan bago dumating ang mga pulis. Pagod na si Nora sa pagsisinungaling at sinabi sa kanila ang totoong nangyari, kaya ipinadala siya sa mental hospital. Pinainom nila siya ng gamot at nagsimula niyang makita si Harold sa paligid ng pasilidad na nagsasabing gusto niyang bumalik siya. Maya-maya ay bumisita si Nathan sa sawmill at kinuha ang laruang mata na aksidenteng nalaglag ni Lucas. Pumunta rin si Nathan sa mental hospital para lang panoorin si Nora na lalong nagiging baliw. Habang nasa ospital si Nora, nanatili si Lucas sa bahay ni Margot. Isang gabi, biglang bumalik si Sarah na ikinagulat ng lahat. Naninirahan siya sa lungsod para magtrabaho ngunit handa na siyang manirahan muli kasama ang kanyang pamilya. Gustong payapain ang isipan, naglakad si Margot kasama si Lucas at nauwi sa paghahalikan. Samantala, sinabi ni Isaiah kay James na nakipaghiwalay siya kay Allison. Kasabay nito, si Nathan ay kontrolado pa rin ni Harold at nagpasya na oras na para ibunyag ang katotohanan, kaya kinuha niya ang lumang notebook. Nang hapong iyon, binisita ni Sarah si Nora sa ospital at nabalitaan niya ang tungkol kay Harold na hinahanap siya. Nang matapos ang pagbisita, nagulat si Sarah nang makasalubong niya si Colin na nag-uwi sa kanya upang magkaroon ng seryosong pag-uusap. Inamin niya ang pambababae kaya ito na ang oras para maghiwalay sila. Si Sarah na umiiyak ay gumugol ng ilang sandali upang maglabas ng nararamdaman sa kotse bago binisita muli si Nora upang sabihin sa kanya na hindi siya baliw, binibigyan lang siya ng mga ito ng gamot para mag-isip siya. Pinayuhan niya si Nora na ihinto ang pag-inom ng gamot na iyon at nanumpa na naniniwala siya sa kanya. Pagkaalis ni Sarah ay dinala ng nurse kay Nora ang kanyang gamot kaya nagkunwaring nilunok ito ni Nora. Sa paaralan, ibinigay ni Nathan kay Margot ang notebook. Sinabing natagpuan niya ito sa basement at maaaring interesado rito ang kanyang ina. Habang tinitingnan ni Margot ang mga nilalaman nito, nakita niya ang mga lumang larawan ng mga magulang noong mga araw ng kanilang pag-aaral at nagkaroon ng pangitain kay Harold na kumukuha ng mga larawan ng batang Ben at Sarah. Pagkatapos niyang makaalis sa pangitain, napansin niya ang isang pahina na nagsasabing sa madilim na silid at nagmamadaling pumunta doon. Nagkaroon siya ng isa pang pangitain na nagpakita sa kanya na sina Harold at Sarah ay dating magkaibigan. Tinipon ni Margot ang kanyang mga kaibigan sa entablado ng paaralan upang ipakita sa kanila ang notebook at ang mga pangitain. Nagsimula silang magtalo tungkol sa kung masyadong mapanganib na gamitin ito dahil ang lahat ng mga bagay na nakuha nila mula sa bahay ni Harold sa ngayon ay walang idinulot kundi problema. Sa tingin ni Lucas, si Margot ang dapat na magdesisyon kaya binuksan niya ang notebook upang magkaroon ng isa pang pangitain. Sinabi ng batang si Harold kay Sarah na natatakot siya dahil may nagtatangkang manakit sa kanya ngunit hindi niya maipaliwanag kung paano.
Nang subukan ni Sarah na umalis, hinawakan ni Harold ang kanyang kamay at sinubukan siyang pilitin na manatili, na ikinatakot niya kaya tumakas siya. Biglang tumingin si Harold sa pangitain ni Margot at sinabing hindi rin siya makakaalis. Kusang gumalaw ang mga pahina ng libro at nabigla ang mga kaibigan ni Margot nang mapansin nilang nagbabago ang mga mata nito. Dahil hindi tumutugon si Margot sa kanilang mga sinasabi, sinampal siya ni Isabella ngunit hindi rin ito umubra. Napansin nila na ang libro ay nagpapakita na ngayon ng bahay ni Harold at napagpasyahan nilang kailangan ni Margot ang tamang lokasyon upang umalis sa pangitain. Itinulak siya ng grupo sa mga pasilyo para makapunta sa kotse. Sa pangitain, isinama ng isang sunog na Harold si Margot sa kanyang bahay upang panoorin ang gabi ng sunog. Si Ben, Sarah, at ang iba pang mga magulang ay lumitaw sa labas ng basement pagkatapos ikulong ni Harold ang sarili. Biglang kinuha ni Margot ang pwesto ni Harold sa hagdan, kaya nahulog siya at naging sanhi ng apoy. Ang usok ay nagsimula nang pumasok sa kanya ngunit sa sandaling iyon ang kanyang mga kaibigan ay nagpakita sa pangitain upang iligtas siya. Lahat sila ay tumakbo palabas at pinanood ang kanilang mga magulang na papalabas ng bahay na may dalang misteryosong maleta. Bago sila makabalik upang iligtas si Harold, nangyari ang pagsabog. Nagdadalawang isip ang mga magulang kung dapat ba silang tumawag ng pulis ngunit naisip nila na sila ang sisisihin kaya umalis sila kasama ang maleta. Ang mga kabataan pagkatapos ay bumalik sa realidad at iniisip kung ang kanilang mga magulang ay mga mamamatay tao. Ginambala sila ni Nathan para anyayahan silang pumasok na nangakong sasabihin sa kanila ang lahat. Pagpasok ng grupo, napansin nilang hawak ni Nathan ang maleta kaya nagsimula na siyang magkwento. Noong 1925 sa New York City, nabigo ang lolo ni Nathan na si Ephraim na mapabilib ang mga manonood sa kanyang mga magic trick. Nagpasya siyang bumili ng bagong props at nakarinig ng boses sa tindahan na nagsasabi sa kanya na kunin ang lumang maleta. Pag-uwi niya, ipinakita niya sa kanyang asawa ang laman ng maleta. Ito ay isang puppet na pinangalan ng Slappy. Sa loob ng damit ng laruan, nakakita siya ng card na may 6 na kakaibang salita na binasa niya ng malakas. Matapos tumalikod si Ephraim, kusang gumalaw si Slappy. Sa unang pagkakataon na nagtanghal si Ephraim kasama si Slappy, hindi ito nagustuhan ng madla sa una. Gayunpaman, nagsimulang magsalita si Slappy gamit ang kanyang boses at ininsulto si Ephraim na nagpatawa sa lahat. Naging matagumpay ang pagtatanghal at sa lalong madaling panahon ay dinayo ng maraming tao ang sinehan upang panoorin ito. Sinabi ng asawa ni Ephraim na hindi na siya gumugugol ng oras sa kanyang pamilya, ngunit sinabi ni Ephraim na pinipili niya si Slappy. Makalipas ang 35 taon ay hindi na naging matagumpay ang kanilang mga palabas. Inirekomenda ng may-ari ng teatro na mag-book ng isang payaso bilang pambungad, ngunit tumanggi si Ephraim. Pagkaalis ng lalaki, inutusan ni Slappy si Ephraim na makipagkasundo sa kanya. Nang bumalik ang may-ari, sinabihan ni Slappy si Ephraim na gamitin ang spell. Inulit ni Ephraim ang mga salita mula sa card at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pag-transform sa kanya bilang isang puppet. Maya-maya ay binayaran ni Ephraim ang 2 lalaki para magnakaw ng kabaong na nagsasabing, "Kando," mula sa isang mausoleum. Nakahanap siya ng card sa loob at binasa ito na nagpakita sa kanya ng pangitain ng isang gusaling nasusunog. Napagtanto ni Ephraim na ginagamit siya ni Slappy para gumawa ng mga krimen kaya ikinulong niya siya sa loob ng maleta. Pagkaraan ng 2 linggo, lumipat ng bahay si Ephraim at itinago ang maleta sa butas sa dingding. Noong 1993, namatay si Ephraim kaya lumipat sa bahay ang kanyang apo kasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Harold na nakakarinig ng boses sa dingding ng basement. Sa unang araw ni Harold sa paaralan, niregaluhan siya ng kanyang ama ng kamera. Sa paaralan, sumali siya sa photography club at nakilala ang mga miyembrong sina Nora at Sarah. Araw-araw siyang nagtatrabaho kasama nila at nagkaroon ng crush kay Sarah. Isang araw, inimbitahan ni Sarah si Harold sa isang party sa lugar ni Ben. Excited si Harold dito pero sa huli, nahiya siyang pumunta. Si Harold na nabigo ay naghagis ng bagay sa dingding at aksidenteng nabasag ang lumang brick na nagpahintulot sa kanya na mahanap ang maleta. Nahanap din niya ang card sa damit ng puppet at binasa ito bago umalis, hindi niya namalaya na gumalaw ang mga mata ng puppet. Sa paaralan, sinubukan ni Harold na sumali sa drama club kasama si Slappy. Hindi ito maganda sa una, ngunit nang magsimulang magsalita at mang-insulto si Slappy, nagustuhan ito ng lahat. Isang hapon nakita ni Nora si Slappy na nagsasabi kay Harold na hindi niya mapagkakatiwalaan si Sarah. Lumabas siya para hanapin si Sarah at sabihin sa kanya ang kanyang nakita.
Kinaumagahan, sinabi ng mga magulang ni Harold na narinig nila siyang nakikipag-usap sa kanyang puppet buong magdamag at nais nilang iwanan niya ito sa bahay. Nagalit si Harold at sumigaw sa kanila kaya kinuha ng kanyang ama ang maleta mula sa kanya bago siya pinapunta sa paaralan. Pagkatapos ay itinapon ng mag-asawa si Slappy sa apoy, ngunit hindi nasusunog ang puppet. Nahuli sila ni Harold at nabigla, kaya kinailangan nilang pigilan siya. Sinabihan siya ni Slappy na gamitin ang spell kaya inulit ni Harold ang mga mahiwagang salita na ginawang mga puppet ang kanyang mga magulang. Sa panahon ng talent show sa paaralan, sinubukan ni Harold at Slappy ang kanilang bagong palabas. Sinimulan ni Slappy na insultuhin ang kanyang mga kaibigan gamit ang lahat ng kanilang mga sikreto, kaya kinailangang alisin sila ng guro sa entablado. Hinarap siya ng mga kaibigan pagkatapos ng palabas ngunit sinabi lang ni Harold sa kanila na hindi nila naiintindihan ang planong ginagawa. Pagkaalis ni Harold, iginiit ni Nora na kasalanan ito ng puppet at nagkasundo silang nakawin ito. Sa gabi ng sunog, lumikha ang grupo ng mga distractions na nagpaisip kay Harold na may kakaibang nangyayari. Ninakaw ni Ben si Slappy at ininsulto siya ng puppet habang nawawala ang kuryente. Sinubukan ng grupo na ilabas si Harold sa basement ngunit hindi mabuksan ang pinto at nagsimula ng lumabas ang usok, kaya kinailangan nilang lumabas ng bahay. Sa labas, pilit na binuksan ni Slappy ang maleta at sinabi sa kanila na hindi pa ito natatapos. Agad itong pinagpira-piraso ni Ben at muling ikinulong sa maleta. Naramdaman ni Nora na hindi masusunog ang puppet kaya pumayag silang ilibing siya at hindi na muling pag-usapan ito. Sa kasalukuyan, tinanong ng mga kabataan si Nathan kung paano niya nalaman ang lahat ng ito at nagbago ang kanyang katawan upang ipakita na siya si Harold, ang sumanib kay Nathan. Bigla siyang nawala at tumakbo ang grupo sa pinto na nakalock. Pinilit itong buksan ni Isaiah at Lucas para lang makahanap ng walang laman na bangin sa kabilang panig. Lumalabas na ang mga tunay na kabataan ay nakaupo sa sopa na may itim na mga mata dahil sila ay nakulong sa notebook. Ginamit ni Nathan ang kanilang mga telepono para i-text ang kanilang mga magulang na nagsasabing magpapalipas sila ng gabi sa bahay ng isang kaibigan. Sa mental hospital, pinuntahan ni Nora si Victoria na siyang amo dito at ang ina ni Isabella. Ibinunyag ni Nora na hindi siya umiinom ng gamot at malinaw na ang kanyang isipan ngayon kaya hindi na nila siya makukulong nang wala siyang pahintulot. Pagkaalis ni Nora ay nag-text si Victoria para sabihin sa kanila ang tungkol dito. Sa elevator, nahanap ni Nora si Nathan at napansin niya ang refleksyon ni Harold sa pintuan. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Slappy, ngunit sa sandaling iyon ay huminto ang elevator sa ibang palapag at tumakas si Nora. Maya-maya sa bahay, hinanap ni Nora ang bag kung saan niya itinatago si Slappy. Natagpuan siya ni Colin at gusto niyang sumama sa kanya ngunit umalis si Nora ng mag-isa sa kanyang sasakyan, walang kamalay-malay na may sumusunod sa kanya. Nalilito, pumunta si Colin kay Ben para sa payo sa pakikipagrelasyon at binanggit ang bag na may puppet na ikinabigla ni Ben at naging dahilan upang magmadali siyang lumabas ng bahay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.